Hello. Para kay Myrtle, yung, anong masasabi mo dun sa mga nag-react nung during the season na parang yung the whole thing between you and Yves was fake? Na kinungkok mo daw yun or kinungkok niya, parang sumikat kayo kasi alam niyo yun yung paraan na sumikat sa loob ng bahay na magkaroon ng love team, kumbaga. Anong reaction mo doon? Totoo ba na yung nararamdaman mo for him noon or ano na ba nangyayari sa inyo ngayon? Wow, ngayon ko lang po yan na-heard. Ano siya sa akin dahil love team? Na parang ang hindi daw totoo na may something kaya na it's fake daw. Anong reaction mo sa ganun? Well, I don't think emotions can be fake sa bahay ni Kuya. And I don't think na that would be a reason para lalapitan ka ng isang tao. Para sa akin, it's a shallow reason. Pero, ano yung next question? Totoo, anong status niyo ni Yves ngayon? Are you friends? Or para ba kayong si Karen at si Ryan na special friendship? Or kayo na ba? Nagliligawan? Parang paglabas ng bahay, parang for me, parang there's something different sa akin kasi. And of course, it's a whole different world sa PBB house. And it's a new world dito sa outside world. So sa ngayon, friends kami. Pero ayaw ko naman magsalita ng patapos. Pero for me, parang wala talaga akong plano ngayon na magpaligaw. Wala akong plano magka-boyfriend. And uunahin ko talaga yung, yung opportunities and yung studies ko. May pahabol lang ako for Karen naman. Karen, during the season kasi, isa ka sa mga pinoint out ng tao bilang nagkakos ng controversy sa loob ng bahay. I'd like to know what your parents and your family thought of yung mga ginawa mo sa loob. Anong sinabi nila sa'yo so far? Nung paglabas ko po, parang sabi, ay ba, hindi ka parang yun daw po, masama daw po yung unang, siguro po mga first 1 month po na sa bahay, masama daw po yung image ko. But then po parang, unti-unti ko po siyang, kasi po unti-unti naman po ako nagbago, pinilit ko pong magbago. For a reason din po. Tapos po yung parang, unti-unti na din po akong minamahal din po ng mga tao. So, yun po. So, hindi ka naman pinagalitan ng parents mo? Parang pong pinagsabihan lang po na, yun nga po sa mga control po. Thank you. Thank you din po. Hi, I'm Tina Bonifacio from Star Studio Magazine. I'd just like to ask Karen a question. Karen, ang tawag sa'yo sa loob ng bahay, hagik chick. Kaya lang yung eksena mo na talagang tumatak sa tao, yung huling eksena, paglabas mo, naiyak ka daw ng iyak na parang ikaw daw yung big winner. Would you like to explain now why you reacted that way? Okay po. Thank you sa question. Ang unang-una po kasi, syempre po, wow, nasa outside world na po kami. Yung pong ganon. Tapos pangalaw po, sobrang daming tao. Tapos, parang nag-cheer sila para sa'yo. So, tapos sobrang saya po. Napaiyak na po talaga ako. Sobrang saya po. Kasi po, nakita po dun yung mama ko, yung kuya ko, nandun po silang lahat. Tapos, yung po, sobrang saya lang po ng experience din po kasi sa loob. Parang isip po, worth it po lahat ng pagod, ng hirap, ng sakripisyo po na ginawa ko. So, relieved ka na nakalabas ka. At yung relief na yun yung parang reason kung bakit nag-iiyak ka doon. Opo. At saka po, hindi na po yung umiyak. Ako na umiyak. Yung po, may kasama kasiyahan po. Thank you. Saan ka na, Karen? Taga Mindoro po. Mindoro. Kababayan mo si AJ? Opo, si EJ Falcon po. Opo. Ngayon, bago ikaw, magtanong daw si controversial Wendell Alvarez. Direct na lang ako. Sa mga dumadalaw dun sa inyong mga artista, katulad sa ni Kim Chiu, doon pa sila natutulog pag dumadalaw? Ay, anong sandali lang ang dalaw nila? Yung nag-stay lang po ng overnight po ay si Kim, si Robbie, si John Prats. Anong mga napag-usapan yung behind the scene doon? Mayroon ba kayong, may nagkwento ba sila? Nagkwento sila po ng mga past nila, ng mga task, ng mga gano'n. Ang saya daw po, parang nare-relate din po nila sa amin yung mga experiences nila din po na try nila maging Pero housemate. 24 hours din yung ano nila, na-feel nila. Opo. Kayo rin? Kayo, ganun din. Opo. Ah,
Ngayon ang tanong ko sa inyong lima, no? Anong natutunan niyo sa loob ng bahay ni Kuya? Maging independent po, maging responsible, pakikisama. So, sa bahay po talaga, kasi marami kang matututunan, mag-grow up ka pa talaga. At sabi po sa amin, yung pumasok po kami, sabi niya na paglabas nyo, alam nyo, kasi po, before po talaga, immature kami. Parang sa loob po, naging mature ka, as natuto ka talaga ng bonggang-bongga. Opo. At ano po, parang be yourself, at the same time po, lagyan mo po ng responsible na word sa mga actions na ginagalaw. Pero bago sumagot yung tatlo, alam mo parang kayong pinagbiyak ni, ni Pokuwang at saka ni Ayay. Yung lahat ng mga komedyante na mabait, di ba? Anong masasabi niyo doon? Uy, thank you naman po, pero grabe naman. Yung ibang level, yung taas niyo. Grabe naman. Abutin niyo, pwede. Kita mo si naabot niya rin. Ni yung Domingo, naabot niya si Ayay. Maliit lang kami. Si Milay, naabot niya si Pokuwang. 5 feet lang kami ba na po? Ang tangkad nila yan. Sige, pwede na yung tatlo. Anong natutunan? Yung sa akin po parang yung kumpiyansa po sa sarili, na wag po masyadong i-down yung sarili sa iba, na tandaan po na lahat daw po pantay-pantay, ganyan po. Ako naman po, yung importance po ng friendship at saka po natuto po akong i-control po yung bibig ko sa mga salita po na binibitawan ko, at saka po naging responsible po. Madaldal ka ba? Hindi naman, yun na nga po, kaya po parang nagko-control, kailangan po i-control kasi po parang nabansagan nga po ng taklesa po ako. So, unti-unti po, binabago ko naman po siya. So, yun po, yung pag-control po ng mga sinasabi sa akin. Ako naman po is tanggapin yung sarili. Saying to yourself na, and knowing for a fact na no one's perfect. Tapos you can't do everything. Tapos learn from your mistakes, accept mo kung sino ka, learn na i-accept mo yung mga pagkakamali mo, accept mo yung mga bad behaviors mo, and do something about it. Tapos change yourself into a better person. So yun, parang kaming lahat proud kami na lumabas kami as better selves namin talaga. Wendell, ang natutuhan ko lang sa kanila, how it is to be young again. Hindi naman yung nangangako. Ngayon, ito sa isang vlogger. Hi, good afternoon. My name is Florencio. I'm actually also a cosplayer. Wow! And hindi lang po ako na-costume ngayon. So, actually first, syempre, for fellow cosplayer Myrtle, since you understand na before na pumasok ka ng PBB, matindi ang critic sa mga cosplayers. Do you agree? Yes. And do you see that dahil sa criticism na tanggap mo in the cosplay community, did it help you when you enter the PBB house? Yes, para sa akin, kasi like sa cosplay community, lahat ng costumes mo, dapat lahat ng detalye, lahat ng attitudes, personality, at lahat talaga about the character, dapat alam na alam mo. So parang every time I receive criticisms dati, parang I always try myself na maging matatag, tapos instead not taking it badly, taking it negatively, learn from it. Kasi yung mga criticisms nila may meaning naman so you should learn from it talaga. So, nung dinala ko yung yun na attitude sa PBB, parang mas na-enhance pa. Kasi nung I'd say na nung second week ko, parang doon ako ulit nakaranas nung feeling na parang why is everyone angry with you? Tapos parang na-realize ko, just be yourself and just be happy. Okay, and para sa lahat naman, napanood niyo na ba yung mga, yung ginaya kayo ng mga artista sa Hindi po. Okay, kasi yun yung isa sa pinaka-highlights nung Big Night dahil nga, katulad nila Josh and Jai, kinosplay, ginaya kayo ni Miss Tony Gonzaga. So, it's actually something na nakakatuwa. And, well, ang tanong ko na lang is actually, if ever na may artista na magpo-portray sa inyo, who would it be and why? Siyempre po, nakakita naman natin na kaya po kami gayahin ni Miss Tony. So, siya lang pa bibiliin sa akin. Siya lang, si Miss Tony na. Magaling Miss Tony po. Ako naman si Kim Chu. Kasi natutuwa talaga ako tuwing nakikita ko siya nag-act.
Ako naman po, it's either Miss Angelica Panganiban or Miss Angie Locsin. Papanindigan ko na po yung sinabi nila na kamukha ko daw po sila dalawa. Yun po. Saan po si Mr. Bong Navarro na po. Nasaya lang po siya sa na natutuwa lang po sa showtime po. Pag napapanood po. Okay. Final question ko lang for Myrtle again. In behalf of the cosplay community, would you actually, like Alodia, would you go to international cosplay events since you actually establish yourself na pupunta ka ba sa either sa Singapore or sa US na cosplay events soon, if ever? Hopefully, kasi gusto ko rin ma-experience yung mga cosplay sa ibang bansa. Pero yung first ko talaga na plan is to promote rin cosplay dito sa Philippines. Na like Alodia, maka-share pa po yung hobby namin and yung interest namin sa cosplay. Kasi alam ko naman maraming tao gusto mag-cosplay, kaso nahihiya lang. Since it's something na parang new pa. But now na parang mas na siya, it has its limelight, sana mas maging pa siya, something na mas magbigay interest sa ibang tao. Thank you. Ang last question will come from Ambet Mabos. After which, ibabalik ko kay Chacha ang microphone. Ngayon ang magtatanong ngayon ay si Rema ng ABS-CBN Online. Good afternoon. Before, kilala nyo, pag-iisahin ko na lang kilala nyo ba si Tito Dolphy? Paano nyo siya natatandaan? At ano yung reaction niya? Ano yung reaction nyo na wala na si Tito Dolphy? Si Kevin Cosme po, nakilala ko po siya sa Humalang Dariles po. Nalaman po namin, nabalitaan po namin, pumanaw na po siya. Parang, yun po, nalungkot po kami na, kasi po, wala na po yung King of Comedy, si Mr. Dolby po. Tapos yun po, kinalungkot din po namin. Siyempre po, nakakalungkot po na isipin na yung isang King of Comedy na para pong nawala na po siya. Tapos siyempre po, parang nakakalungkot din pong isipin na bakit parang ang bilis na po nung panahon na kailan lang po, binapalabas lang po siya dun sa Along the Riles. Tapos ngayon po, parang wala na po siya. Yun po, so nakakalungkot po. Ganon din po, nakakalungkot po. Pero for me, he stands as an inspiration. Kasi parang siya, like, para sa akin, smile in times of sadness. Ganun yung dating niya sa akin. So, grabe. Nakakalungkot po talaga. Naalala ko po nung maliit ako, pinanood ko ang Home Along the Riles. Ang saya nun. Tapos parang shocking ba na parang King of Comedy, parang nawala. Parang, alam niyo, parang sobra po na-shock kami parang kahapon, di ba po, na-announce. Parang nakakalungkot po talaga na super shock ba. Na di ba, may movie pa siya, yung last movie niya na pari siya. Tapos parang, parang sayang naman. Sino ba naman, inspirasyon marami siya na-inspire na tao. At po, kasi po, diba, sa PBB pa lang po kami bahay. Wala po kami alam-alam sa mga news. Tapos, paglabas namin, siyempre, nalungkot po. Pero, parang, at kasi po, parang nakaka-inspire po si Tito Dolphy po. Kasi, sobrang dami niya pong napa-smile po sa Humalong Riles. So, parang bow down po kami sa kanya. Yes. So, tingin nyo, ano yung quality ni Tito Dolphy na minahal ng mga kabataan ngayon? Kung just be happy. Yes po, happy po. Just be happy. Kasi parang feeling ko po, feeling ko lang po na kung being happy po, parang lahat po ng problema, we take it easy na po. Feeling ko dapat positive lang kasi parang kung hindi mo naman gagawan para mag-alala ka, dapat magagawan agad ng solusyon in positive way. So kung parang siya po yun yung feeling ko, yung nakatatak po sa akin. Yeah. At saka po, naalala ko po one time, meron siyang, basta may siya, ang kanyang sinasabi parati, laughter is the best medicine. So dapat, di ba, laughter is the best medicine, marami siyang napasayang tao at gusto niya nga, di ba, papasaya ang tao. So, para sa atin po, maging inspiration sana natin siya sa lahat. Yes po, tama yun. Laughter is the best medicine. And grabe, like what I've said, positivity po talaga yung attitude niya na nakakataktak sa amin ng kabataan. Na no matter what hardships or problems, pag hiningitian mo, every situation parang
it will just become parang hindi na magiging mahirap if you just smile and laugh. Tsaka po naturality po ni Tito Dolphy yung po pagpapatawa. Tsaka po parang sinasapuso po niya, minamahal po niya yung ginagawa niya pagpapatawa po sa ibang tao. Para po makapagpasaya din po siya. Sa pagiging sobrang mabait niya po, tapos sobrang galing niya po magpatawa. Tsaka yung isa pa po, yung bibigay niya po ng best medicine laughter po, yung binigay niya pong best medicine po. Thank you. Thank you rin po. Thank you po. Thank you for the question. Now,